Sa mga nagdaang kabanata ay pinapaulit ng young master ang sinabi ni Xiao Chen ngunit sarkastiko lang siyang sinagot ni Xiao Chen na hindi niya ito deserve na malaman. Nang marinig ng mga disciples ang sinabi ni Xiao Chen ay lalo silang natakot sa pwedeng mangyari kay Xiao Chen. Ngunit ang hindi nila alam ang ating bida ay ang dating Supreme Master na nabuhay sa katawan ng batang si Xiao Chen. Sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ni Jian Chuan na boy, alam mo ba na ako ay mula sa pamilyang Jiang sa Qingzhou? Sa kanyang mga sinabi ay dinaanan lang siya ni Xiao Chen at hindi pinansin, dahil ang ating bida ay walang kinakatakutan kahit saang sekta pa nanggaling ang mga nilalang. Nilapitan ni Xiao Chen ang tagapang-asiwa ng mga alipin at sabay sinabi na gusto ko ang babaeng ito, sabihin mo sa akin kung magkano. Nena si Jian Chuan sa ginawang hindi pagpansin ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na sinabi ko bang lagpasan mo lang ako. Namangha naman ang alipin sa pinakitang tapang ni Xiao Chen. Lalong sumabog ang galit niya dahil patuloy lang siyang hindi pinansin ni Xiao Chen kaya naman galit niyang sinabi na mabahong bata. Masyado mo na akong iniinsulto. Ngunit natigilan siya bigla sa pag-aakalang si Xiao Chen ay baka galing sa royal family. Sa isip-isip pa niya na walang ganap na hanggal na tao sa mundong ito. Alam na ako ay mula sa pamilyang Jiang, ngunit mayroon pa ring ganoong saloobin. Dagdag pa niya na parang may napansin akong kakaiba, baboy siyang kumakain ng tigre. Hindi, may magsusungit sa akin. Sino ito? Hindi kaya taga Zhou family. O ang maharlikang pamilya. Teka, may isa pang posibilidad. Wala bang nakita ang lalaking ito sa mundong ito? Oo, siya ay physical body stage lang, paano ang tulad niyang mabaho na paglaruan ako na parang pirasong chess? Maghintay, ang pisikal na yugto. Oo, nagbibigay ito ng pagkakataon para sa paglalaro ng baboy at pagkain ng tigre. Hindi pa rin tama. Sa ganoong simpleng prinsipyo, naiisip ko ito at ang iba ay natural para dito. Siguradong sinusubukan nila akong salakayin. Gusto niyang isipin ko na nakita ko ang ugali nila. Hindi, may posibilidad din na gusto nitong magpakitang gilas sa babaeng ito. Teka, mukhang napakabait ng babaeng ito. Bagamat narito ako upang mag-propose, kung maaari kang makatanggap ng isang maliit na bahay, iyon ay isang magandang pagpipilian. Hindi ang babaeng ito ay parang sobrang gusto nitong ang tanga, patayin ko ba muna siya? Hindi, teka isa itong bitag sa paghuli sa akin pagkatapos pumatay ng tao sa Tianyuan domain. Napangiti ang hangal sa kanyang napagtanto, ngunit ang kanyang mga iniisip ay malayo sa kabihasnan dahil ang ating bida ay gusto lang talagang mabili ang babaeng alipin dahil sa magandang cultivation nito. Maya-maya pa sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabihan niya si Xiao Chen na gusto mong patayin kita, ngunit nakita ko sa iyo. Boy, malayo ka pa pagdating sa ganitong bagay. Bahagya namang nainis si Xiao Chen sa mga sinabi ng hangal na sabi pa nga niya na anong pinagsasasabi nitong lokong ito. Sa pangatlong pagkakataon ay hindi na naman pinansin ni Xiao Chen ang hangal na young master, bagkus ay kinausap niya ang tagapangasiwa na sabi pa nga niya dito na hindi ko gustong sabihin ang parehong bagay sa pangalawang pagkakataon. Naguguluhan naman ang tagapangasiwa dahil hindi niya alam kung saan niya ibibigay ang alipin. Ilang sandali pa ay sumabog na sa inis ang hangal kaya naman sinigawan niya si Xiao Chen na isang masungit. Sa isip-isip pa niya na ang lakas ng loob nitong hindi ako pansinin. Teka, gusto niya na magalit ako sa kanya at gawin akong tanga. Hinding-hindi ako magpapatiklap sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang hangal na young master ay nasabi na lang niya na may sakit ang batang Jiang na ito at sira ang utak. Naguluhan naman ang babaeng alipin sa mga nangyayari na agad namang napansin din ito ni Xiao Chen. Sinubukan ng babaeng alipin na takutin si Xiao Chen na baka sakaling magbago pa ang isip nito na bilhin siya. Ngunit sa kanyang ginawa ay binigyan siya ni Xiao Chen ng nakakatakot na tingin. Nagulat naman ang babaeng alipin sa ginawa ni Xiao Chen kaya naman bahagya siyang nanlambot dito. At nakaramdam siya ng takot kay Xiao Chen kaya naman nanahimik na lang siya. Sa kabilang banda naman ay binigay na ni Xiao Chen ang pera sa tagapangasiwa at sinabi niya na ngayon ay akin na siya. Wala namang magawa ang tagapangasiwa. Nilapitan naman na ni Xiao Chen ang babaeng alipin at sinabi niya na ilalayo kita rito, halika na. Agad namang pumayag ang babaeng alipin. Nasabi na lang ng hangal na young master na kakainis, hindi nila ako tinatrato bilang tao. Paalis na sana sila Xiao Chen ngunit pinigilan sila ng isang nilalang.
Lumapit naman ang nilalang sa hangal na young master at sabay sinabi na hindi ba ito si Master Jiang. Hindi ko akalain na makikilala kita dito. Nagtaka naman ang hangal na young master sa sinabi ng nilalang. Ilang sandali pa ay nilapitan niya si Xiao Chen at sinabi niya dito na boy, maglakas loob kang kunin ang isang bagay na hinahangaan ng aming Master Jiang. Iwanan ang babaeng iyon dito at gamulong. Dagdag pa niya na kung hindi ko gagawing madali ang mga bagay para sa iyo. Natawa na lang si Xiao Chen na sabi pa nga niya na isa pang taong hindi alam kung sino ang kanyang kinakaharap. Napaisip naman ang hangal na young master na sabi pa nga niya na sino ang lalaking ito. Bakit hindi ko siya nakita dati? Parang admirer ko. Natuwa naman siya at sa isip-isip pa niya na eksakto. Bagamat hindi ko kayang makipagsapalaran sa aking sarili, maaari kong hiramin ang kanyang kamay upang malutas ang batang ito. Ngunit gumana na naman ang kanyang kabaliwan kaya naman natigilan siya bigla. Nasiraan na naman ng ulo ang hangal na young master na sabi pa nga niya na naiintindihan ko na. Isa lang ang katotohanan kung bakit nandito rin ang taong ito. Kaya naman dinuro niya ito na sabi pa nga niya na kayong dalawa ay nasa isang grupo. Itong purong pisikal na kondisyon na bata ang naglakas loob na i-provoke ako. Ang pangunahing layunin ay dapat na hayaan akong mawala sa kontrol upang ang iba pang dalawang malalaking pamilya ay magkaroon ng pagkakataon na i-frame ako. Naguluhan naman ang nilalang sa mga sinabi ng young master. Dagdag pa ng baliw na young master na gayunpaman, ang aking cultivation ay nasa tuktok na ng mga kapangyarihang espiritu sa lupa. Kung galit talaga ako at umatake, mamamatay ka. Bagamat magiging matagumpay ang iyong plano, mawawalan ka ng iyong buhay. Ito ay isang malaking pagkakamali para sa iyo. Ang ganda ng palabas niyong dalawa. Sa hitsura, parang binaril at sinaktan ka nitong kapatid sa utos ko, para makapagbuhos ng maruming tubig ang dalawang malalaking pamilya pero kung tutuusin, magkagrupo kayong dalawa at gusto nyo lang ako i-provoke para umatake. Boy, hindi mo maitatago sa akin ang ganito. Kahit nakamangha-mangha ang iyong diskarte, hindi mo ito maitatago. Takang-taka naman si Xiao Chen sa mga kahangalang pinagsasabi ng baliw na young master. Nasabi na lang ng mga tao na nanunood sa mga nangyayari na bagamat hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ngunit si Master Jiang, kinumpirma naman ito ng isa na sabi pa nga niya na oo ang mga sinabi niya ay masasabi kong matalino. Nagpaliwanag naman ang nilalang na elder na Master Jiang, hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin, pero sa iyo ako, bahagya namang napapa-address ang baliw na young master. Kaya naman sinabi ng baliw na young master na manahimik ka wala akong pake sa iyo, sa sinabi ng young master ay nanlumo ang nilalang na elder. Nasabi na lang ni Xiao Chen na lahat ba ng mga tao sa lugar ng Qingzhou ay sobrang mga baliw at nasisiraan na ng utak. Ang pakikasama sa kanila ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang babaeng nabili niya na mula ngayon, akin ka na, gusto mo ba akong maging Panginoon mo? Sa sinabi ni Xiao Chen ay nenes ito na parang pusa. Kaya naman nagpalabas si Xiao Chen ng matinding aura at tinitigan niya ito ng matindi kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay natakot na naman ang babaeng alipin. Sinabi naman ni Jiang Meng kay Xiao Chen na sobra na ang 10,000 gold coins. Nag-aalala ako na kahit si Master ay hindi madaling makapaglabas ng napakaraming pera. Hindi naman sumagot si Xiao Chen sa sinabi ni Jiang Meng. Lumapit ang baliw na young master sa babaeng alipin at sinabi niya dito na sumama ka sa akin, monting babae. Hinayaan ni Xiao Chen ang baliw na young master. Naguguluhan naman ang babaeng alipin sa ginawa sa kanya ng mga nilalang. Sinabi naman ng baliw na young master na bagamat hindi sulit na bumili ng babaeng alipin sa halagang 10,000 gold, ang panunood sa katawan ng babaeng ito ay nagpapasaya sa akin. Hindi pa siya nabubuo, tiyak na magiging maganda siya sa hinaharap. Magandang bagay din ang bumili ng magandang babae. Maya-maya pa ay sinabi ni Xiao Chen na magkano ang isang ground-level martial arts. Nang marinig ng baliw na young master ay bahagya siyang natigilan dito. Nagtaka naman ang mga disciples na nakakarinig na sabi pa nga nila na mali ba ang narinig ko, dagdag pa ng isa na totoo ba ang sinabi niya isang ground-level martial arts. Takang-taka si Jiang Meng sa mga lumalabas na salita sa bunganga ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya ito na Brother Xiao Chen ano ang sinabi mo, ngunit hindi siya pinansin ni Xiao Chen. Bagkus ay sinabihan niya ang baliw na young master na sagutin nito ang tanong niya. Pinagpawisan naman ang baliw na young master sa tanong ni Xiao Chen.
Ilang sandali pa ay nagsalita ang baliw na paano masusukat ng pera ang isang ground level method. Kahit na ang Jiang family ko, 3 lang ang martial arts. Ngunit sa kanyang mga sinabi ay nagulat dahil gumana na naman ang kanyang pagkabaliw. Nasa isip-isip pa nga niya na ano ang mali sa akin. Bakit hindi ko man lang masagot ang mga tanong niya at bakit halos sabihin ko sa kanya ang buong kwento ng Jiang family ko. Pero kumalma siya para hindi siya mahalata, ngunit hindi pa din talaga niya maiwasan na kabahan sa kaharap niyang nilalang. Lumapit siya kay Xiao Chen at sabay sinabi na kung talagang susukitin ito ng mga gintong barya, ang martial arts sa unang antas ng lupa ay dapat na hindi bababa sa 30,000 ginto. Kung mas mataas ang grado, mas mataas ang halaga. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ng baliw na young master ay dali-dali niyang sinabi sa tagapangasiwan ng mga alipin na gagamitin ko ang unang baitang para ipagpalit sa babaeng aliping ito. Nagtataka ang nagbebenta sa sinasabi ni Xiao Chen ngunit napa-oo na lang siyang dahil malaking halaga din iyon. Ang mga disciples na nakakasaksi at nakakarinig sa nagaganap na bangayan ay nasabi na lang nila habang natatawa na ang bawat pagsusumikap ay ginagawa. Ngunit nagkatinginan sila habang binabanggit nilang ang first grade ground level. Ilang sandali pa ay nabaliw sila nang mapagtanto nila na ang ground level martial arts manual ay ipagpapalit lang sa isang alipin. Sinabi din ng baliw na young master kay Xiao Chen na ikaw, may sakit ka. Alam mo ba ang halaga ng first grade ground level? Sa kabilang banda naman ay may isang nilalang na pinapanood ang kaganapan na sabi pa nga niya na hindi ba taga Qingyanman ang batang iyon. Ground level martial arts. Hoy, huwag mong sabihin yan. Ang Qingyanman ay walang iisang ground level exercise method. Ang mga kabataan ay masigla, sila ay likas na nagpapakita. Sinabi naman ng butler na landlord dapat na ba akong pumunta. Sinabi naman ng landlord sa kanyang butler na hindi naman sila nanggugulo, kung tutuusin. Kung talagang nanggugulo sila mamaya, pagkatapos ipaalam sa kanila na ang gusaling ito ang may huling desisyon. Mabilis naman na sinunod ito ng kanyang butler. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Xiao Chen sa nagbebenta na gayunpaman sa sandaling ito ay wala akong ground level exercise, may ipapadala ako sa iyo sa hinaharap. Wala namang nagawa ang nagbebenta sa sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman niyaya na ni Xiao Chen ang dalawa na umalis na sila. Ngunit tumawa ng malakas ang baliw na young master na hindi talaga ako naniniwala na mayroon kang martial arts skill. Hindi ko inaasahan na nagsasalita lang pala ito. Huwag mong sabihin na hindi mo ito dala, wala ka lang talaga nito. Sinabi din ni Jiang Meng na brother Xiao Chen isa itong ground level martial arts ng batas. Hinawakan naman ni Xiao Chen ang ulo ni Jiang Meng na makakaasa kang, may sarili akong paraan. Ngunit may isang hangal na naglakas ng loob na patungo kay Xiao Chen upang atakehin siya nito na sabi pa nga ng hangal na bata magpahinga ka na. Sa isip-isip pa ng hangal na Master Jiang loyal ako sa iyo, sabay sinabi niya kay Xiao Chen na maglakas loob kang kumuha ng isang bagay kay Master Jiang, pagod ka na ba sa buhay mo? Natuwa naman ang baliw na young master na sa isip-isip pa nga niya na sa wakas ang taong ito ay tiyak na sasaktan ang bata, kaya ang kanilang pagsasabuatan ay magtatagumpay. Pero masasabi kong hindi pa din akin ang lalaking ito. Umatake ang hangal ng walang pag-aalinlangan sa pag-aakalang mapipinsala niya si Xiao Chen. Ngunit nagtaka siya nang hindi man lang siya nakadampi sa katawan ni Xiao Chen. Nasabi na lang niya habang pinagpapawisan sa takot na sobrang lakas hindi man lang ako makalapit. Sa kanyang ginawang kahangalan ay binigyan siya ni Xiao Chen ng soul attack, na nagdulot ng matinding pinsala at napasuka pa ito ng dugo. Humagalpak sa sahig ang hangal at nauwi sa kanyang pagkasawi ng kanyang buhay. Nasabi na lang ng mga disciples na nakakasaksi na hindi ko alam kung anong klaseng halimaw siya, dagdag pa ng isa na anong nangyari paano nawala ng malay ang taong ito. Nang makita ng baliw na young master ang nangyari ay kinabahan siya dito na sa isip-isip pa niya na napakakilabot na momentum. Kapag kaharap ko si Lolo ay bahagya lang akong natatakot, pero ang batang ito ay sobrang nakakatakot. Kaya naman malaking tanong sa kanya kung sino si Xiao Chen. Sa kabilang banda naman ang landlord na nakita ang nangyari, ay nakaramdam din ng matinding takot na sabi pa nga niya na napakalakas ng pamimilit. Ang aking banal na kapangyarihan ay 9 na beses na cultivation. Sa harap ng momentum na ito, wala akong lakas na harapin siya. Mabuti na lang at hindi ako nagtangkang abalahin siya ngayon lang.
Sinabi naman ni Jiang Meng kay Xiao Chen na simula nang nagising ka, naramdaman ko na unti-unti kang nagbabago. Sumagot naman si Xiao Chen sa kanya na huwag mo na itong isipin pa. At habang naglalakad sila ay napansin ng alipin ang sugar cake, sabi pa nga ng nagbebenta na masarap na sugar cake at murang-mura pa. Sa sobrang bango ay hindi mapigilan ng babae na mapatakam dito kaya naman tumigil ito sa paglalakad. Napansin naman ito ni Xiao Chen na huminto sa paglalakad ang babae. Kaya naman hinailan niya ang tali upang magpatuloy ulit ito sa paglalakad. Ngunit nasaktan ito sa ginawa ni Xiao Chen. Kaya naman nagalit ang babae kay Xiao Chen ngunit sa kanyang ginawa ay nena si Xiao Chen. Kaya naman nag-apoy sa galit ang ating bida at sinabi niya na manahimik ka at maging masunurin. Kung hindi, kakainin kita. Sa sinabi ni Xiao Chen ay napatikip na lang ng bunganga ang babaeng alipin. Natatawa naman si Jiang Meng sa babae at tinanong niya ito na ipang-asar na nakakatawa ang babaeng ito, hindi ka ba makapagsalita? Ngunit sa kanyang pang-asar ay hindi naman siya pinansin ng babaeng alipin. Maya-maya pa ay nakatanggap ng mensahe si Xiao Chen sa kanyang communication stone kaya naman tumigil siya sa paglalakad. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sa wakas ay magsisimula na. Nagtataka naman si Jiang Meng kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung ano ang magsisimula na. Sumagot naman si Xiao Chen sa tanong ni Jiang Meng ngunit sinabi lang niya na wala lang ito magpatuloy na tayo sa pamimili. Sa kabilang banda naman sa Divine Sword Take Field ay tinipon na ng Sect Master ang mga disciples kasama na ang Mystic Valley Sect at ang Blazing Sect, upang maghanda sa magaganap na digmaan laban sa Qingyanmen. Sinabi pa ng ninang Divine Sword Sect Master na para sa krimen na ginawa ng Qingyanmen, ngayon, huhugasan natin ang Qingyanmen gamit ang kanilang dugo. Sumigaw ang mga disciples na hugasan ng dugo ang Qingyanmen. Ganon din ang Mystic Valley Sect na handang-handa na upang hugasan ng dugo ang Qingyanmen. Lalong-lalo na ang Blazing Sect ay handa na din sa magaganap na digmaan at hugasan ang Qingyanmen ng sarili nilang dugo. Sa kabilang banda naman sa hotel ng lolo ng baliw na Young Master, ay pinapagalitan siya ng kanyang lolo na wala daw itong kwenta. Dagdag pa ng kanyang lolo na ang taong galing lang sa Tianyuan domain ay natakot ka na ng ganito. Sumagot naman ang baliw na lolo, natatakot ako na ang taong ito ay napakalakas. Hindi mo siya kilala. Ang momentum na nagmumula sa kanya, ay sa lolo kulang ito nakita. Nagtaka naman ang lolo niya sa mga narinig niya sa kanyang apo. Kaya naman sinabi niya na apo ba talaga kita? Hinayaan mong lokohin ka ng ibang tao. Siguro may magic weapon ang batang ito, na maaaring magpapataas ng momentum niya. Dagdag pa niya na Chuan nasa tuktok ka rin ng mga espiritong kapangyarihan. Kung gusto mong ma-overwhelm siya sa iyong momentum, kailangan mong makapasok sa pinagsamang estado. Sa araw na ito, matatapos na ang domain ng Tianyuan. Mayroon lamang Divine Sword Pick na may 3 sa 5 mas malalakas na tao. Kung ang batang iyon ay tulad ng sinasabi mo, paano ito magiging supremo? Sinang-ayunan naman ito ng baliw na Young Master ang sinabi ng kanyang lolo. Hindi kayang labanan ng putik ang pader. Shuaner, hinahanap kita ngayon, dahil may sasabihin ako sa iyo. Sinabi naman ng baliw na Young Master na sabihin sa kanya ito. Sinabi naman ng lolo niya na ngayon lang, nakatanggap ako ng mensahe mula sa punong tanggapan ng pamilya na humihiling sa amin na puksain ang isang sekta at kunin ang isa sa kanila. Bahala ka. Dagdag pa niya na ipapadala ko si Elder Crazy para tulungan ka. Sumagot naman ang baliw na Young Master na oo kahit hindi ko alam, kung anong sekta yun, gusto talaga nilang ipadala si Elder Crazy. Sa isip-isip pa niya na ang matandang baliw ay pumasok sa antas ng espiritu 10 taon na ang nakararaan. Baliw siya at puro martial arts lang ang nasa puso niya. 3 taon na ang nakalilipas, matagumpay siyang nakapasok sa ikalawang yugto ng antas ng lupa. Sa kasalukuyan, natatakot ako na naabot niya ang 3 yugto ng antas ng lupa. Ngunit nagtataka ang nilalang na kung bakit may isang nilalang sa Qingyanmen na kayang pukawin siya. At dito na din matatapos ang ating episode 7 mga bida kaya naman abangan ang mga susunod na uploads, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, ngunit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout sa mga bidang hangal, shoutout kay Userman Kodasai, Stephen Joy Alsado, Jake Cinco, Boy Lee, Robel Morales, Price Lian Samilong, Joan S. Galvez,
Hamos kita sa Masbate. Diamare Pilapil. Joss Hit. Rick Marzan. Shoutout sa mga taga Davao. Mengzop Priscilla. User Mex. Hanggang dito na lang muna mga bida at huwag kayong mag-alala sa hindi pa na shoutout dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comment nyo. Maraming salamat ulit at mangyaring pa-like na lang po.